Hi guys! Kamusta kayong lahat? Ito, papunta ako ngayon ng La Union. Katatapos ko lang mag-therapy sa Tagudtod, Bagilin at saka sa Suyo. Kaya ito, si Madam, sumabay na rin ako sa kanya papunta ng La Union. Mabilis din akong nakarating ng La Union. Kaya ito, nandito na ako ngayon. Ang pupuntahan ko ngayon ay ang lugar ng family ng Dinain. Din sa dati kong pinuntaan na si Sister Linda. Sila ang huling naka-schedule na iti-therapy sa La Union. Kami sa Bagyo. Mm. Talagang ang sakit. Bakit? Ang unang sumakit ay ang dito ganito. Yung batok nyo. Oo, ang sakit ng bato ko tapos yung ulo ko. Tapos yun, nagbabamit na ako. Maganda nga kayo ngayon. Nagbabago na yung ano ng mukha mo tsaka balat, pati yung laki. Sabi ko, ala na. Healthy naman. Pinipigilan ko lang minsan kasi pag ang bigat ng katawan ko. Bakit ngayon nagrawat ako ng mga Tag-exercise ka. Exercise. Oo, pagpawisan. Kasi mga kinakain. Sabi ko, oh. At least kahit pa paano, dire-diretso na yung pops mo. Pag minsan, may 2 days. Pag makakalimutan ko siguro uminom ng tubig. Uminom naman ako, ngunit ko lang. Sabi ko. Ang ganda. Basta dire-diretso lang na. Ang problema ko yung sa paa. Oo. Oo. Sa ano yan? Sa litid. Lymphatic problem po yan. Lymphatic. Ibig sabihin, litid na po yan na mahaba dyan sa side ng paa. Kumukonekta na po kasi yan sa ano mo, sa likod, sa balakang, sa ulo. Matagal na yan kasi hinayaan nyo lang na trigger. Kaya may weakness na po yung inyong lymphatic. Mainam yan talaga i-steam para mag-healed. Kasi para yung kuryente na eh. Ay, apektuhan siya, mag-apekto sa ano. Oo. Anong cause ng ang sakit ng ganito ko pag magbibiyahe ako? Tapos, nangangalay ang likod mo, ang batok. Oo, basta sumakit ang batok ko, sumakit ang ulo ko. Kasi po nay ganito, ang leeg nyo, cervical spine yan, marami po yung disc. Ang sa inyo, syempre weak na po yung spine sa upper part. Kapag ka nakatulog kayo, bumaksak ang ulo nyo, nawawala sa pwesto yung mga disc. Kaya pagka yung mga connected po na lymph niya sa gilid, naiipit. Yung pressure niya, syempre, hindi dumadaloy ng tama. Sumisiksik yan sa loob ng cervical spine. Kaya yung iba, pagka yung pressure, masakit ang ulo, pagka pagod na kaupo, umaalog ang puwet, umaalog ang likod. Dapat ayos po ang pag-upo nyo sa biyahe. Sikapin nyo nakatama yung lapat ng puwet nyo at saka yung likod nyo hindi nakabaluktot. At saka iwasan nyo talaga yung nakakatulog na gumaganong tung. Ako, nangyari sa akin yan. Hindi na, yung February, naglock ang spine ko, di ba, nung January, nagbiyahe ako. Tapos mga bago ako mag-birthday noon. Siyempre, 1 week, pagkagaling ko ng dito, nag-therapy agad ako, 1 week, 2 week, dire-diretso, wala akong pahinga, hindi ako nagpahinga. Mga bago ako nag-birthday noon, February 11 ata yun, nag-lock ang spine ko na eh. Tapos umakyat na yung vaccine sa upper ng batok ko. Yung vaccine, bumukol yan dito sa spine ko, nakita ng anak ko, bumukol, hawak-hawak ko rin, bukol talaga. Tapos nag-steam ako noon, nung nakatayo ako. Tapos nung nag-steam ako noon, nagsuka ako ng plema, ang laki, itim-itim na, mag-itim-itim na. Tapos parang malaguhit na plema, yung malasinulid. Yung malasinulid. Sabi ko, bakit naglalabas ako ng plema na malasinulid? Talagang, akala mo sinulid siya ng manipis. Sa vaccine po yun. Kaya ramdam ko po talaga sa vaccine siya kasi, nung nabaksinan po ako, pumunta sa spine naramdaman ko kasi yung pumunta sa spine. Kasi nung last year, nag-lock naman yung lower part ko. Sa Davao na ako noon. Kaya ganun. Kaya alam ko. Anong ginawa mo? Nag-steam ka na lang? Steam at saka therapy. Inayos ko lahat ng lymphatic ko. Inalayin ko lahat yan, Seconds ko lang inayos lahat ng litid ko. Talagang pinaluwagan ko. Inayos ko para magganda yung flow ko. Tapos uminom ako ng herbal tea ko. Tapos natulog ako pagkatapos mag-steam. Paggising ko, parang bago na naman akong recharge. Pero masakit pa rin yung leeg ko hanggang nag-birthday ako. Talagang ramdam ko pa yung parang hindi magandang tayo ng leeg ko noon. Pero unti-unti siya nag-adjust.
Oo. Kumilos-kilos Oo, na. kumilos-kilos ako, therapy ako. Bawat therapy ko sa hinahawakan ko, pinakikiramdaman ko kung ano na yung mga pwestong dapat ko ipwesto. Sabi ko, parang hindi pa siya talaga tumabingi ata yung mukha ko nun. Oo, tumabingi yung leeg ko nun. Pero naayos naman. Ay, maalala ko kasi pag tulog ako, lagi akong nakatihaya. Kasi pag ginanon ako, sumakit naman ang ano ko. Oo. Pag dito ko ay ginanon, sumakit ito. Pag dito ko nagkilid ako, sumakit naman ito. Kaya laging nakaganon ako. Oo, tulog. okay lang po yun. Kaya Okay lang yun. hindi magagawa. Kasi ang cervical spine natin, C-curve yan. C-curve. I see. Kung baga, mas nare-relax ang ating leeg kapag naka-C-curve siya. Nakagano. Kasi ayan po talaga yung niya. Magandang position para ma-relax yung flow ng oxygen sa ulo. Kala ko baka kailangan itagilid ko. Sumasakit. Minsan, galaw-galawin niyo lang ganun-ganun. Nag-a-adjust naman po yan. Tapos yuko, tapos tingala. Yuko, tingala. Exercise ng leeg. Hindi ko. Biruin mo, no? Alas 10 ako humiga. Alas 12, gising. Nakatulog. Nakatulog sa... Nakapahinga ng 2 oras. Ang sarap matulog. Nakapahinga at nakatulog ako. At nung nagising ako, si Sister Erlinda, nag-aayos siya ng mga gulay-gulay na lulutuin para sa tanghalian. Kaya iyan, may kadyosan. Sarap-sarap nitong gulay na ito at may dala rin na repolyo ang kanyang pamangkin para sa kanya. Pinawasan ko kanina kumain. First gather ng unang ng harvest. Malaki talaga. Kasi yung pinakamagandang, di ba pag magtatanim tayo, may maganda, may pinakamaganda, may susunod. Ayan yun. Yung pinakamaganda. Yung unang harvest. Ganitong kalalaki. Doon yung sa Bagyo. Mag second harvest, medyo maliliit. Okay. Meron naman yung ganitong, yung first harvest talaga, yun ang pinakamamalaki. Ang laki Bigat yan. Ilang kilo yan? 2 siguro. Yan? Bigat eh. Oo. Pati yung leto, yan? Tanim nila? Galing Yung kasi, yung uncle yung pamangkin ko nga ay nagbibenta sila sa Bagyo. Sila, mga tanim din nila. Hindi po sila nagtatanim, inaangkat nila sa farmer. Pwede yun. Mas mura yung angkat sa farmer. Oo, first, anong tawag doon? Sila ang unang first partner. Oo. Yung mga tanim ng farmer, sila ang taga-tinda. Hindi. Kasi yung mga farmers, pag nag-harvest nila, ipunta nila sa Bagyo, sa Trinidad. Yung unang bibintaan nila, yun yung first, kasi nakalimutan ko na yun. At kung yung nagbibinta din sa Hangar, sa Bagyo, kukuha din sila sa Trinidad, di sila ang pangalawa. Ganun pala yun. Kaya medyo tumaas. Kaya nagmamahal ang gulay. Pag bibili din yung taga dito, taga Manila, dito lang sa La Union, sa Bagyo, di pang third silang bumili. Ayun. Kung ibibinta nila din sa iba doon mataas sa kasama din. nila, mataas na. Papatungan. Ilan ang patong yan? Pag may, depende kasi yan. Kasi kami na nagbibinta. Kung mataas na mataas, ay kung mataas na mataas, hindi ka, ang patong mo konti lang. Ganun ba yun? Oo, yung steady. Ngunit kung mataas, di ba, kung for kunwari 50 ang per kilo na bintahan, at bumaba bigla ng 12, 15 ganun, ay di 45 mo na lang. Yun, malaki ang tubo. Ayun. Ngunit kung babagsak din ang, nga po yung babagsak at iririmin mo pa rin, kaunti lang ang bumabaan ng presyo, yan ang malaking patong mo. Ngunit yung mataas na presyo, hindi mo mataasan kasi naawa ka naman sa mga bumili. Ganun pala ang pagtitinda ng gulay, sarap pala magtinda ng gulay sa Bagyo kahit wala kang hanap buhay. Malaki. Makitinda ka na lang, no? Yung din, yung sinasabi na wholesaler, na lahat, yung isang truck, ito ang isang truck, kukunin mo lahat, mababa yun.
Ganon, mababa. Tapos sila ang magbabagsak sa tagatinda doon. Mm. Middleman yung sabi. Middleman. Oo, Ganon pala yun. Sila ang, kasi yung nagbibinta doon sa palengke, di ba, hindi nila makuha call yung isang sasakyan. Kasi more than 1,000, 2,000 kilos yun. May middleman na kunin niya lahat yun, sila ang babagsak doon sa market. Sila magtitinda. Kung 2,000 kilos, yung kinuha niyang isang ibinta niya na magpatong ng 5 kilos, di 5 times 2, di 20,000 yun. Malaki rin pala, no? Ganun pala ang kitaan sa Ngunit pagtitinda. kailangan mas malaki ang pera mo. Yan para, ang bintahan ng malaking pera. Para mabili mo yung isang elf ng sasakyan. Kasi hindi naman makuha ng mga nagbibinta doon sa palengke yun. Oo. Dati kasi nagtitinda si Sister Linda sa palengke, kaya ito natuto ako base sa kanyang experience sa mga sinasabi niya at kinakwento niya sa akin nung siya ay nagtitinda pa. Tauhan nila yung mag-plastic ba na magkilo. Yung magkikilo-kilo. Mayroon naman silang may kita rin yun. Yung mga yun. Magtitinda ng gulay. Ako na lang ang magtitinda ng gulay. Wala nga lang puhunan. Kailangan may pera ka pang puhunan. Meron naman din pong lalong pag bumagsak ang gulay, yung farmer hindi nila maibenta kahit utang nila ipautang. Talaga? Kawawa naman, dapat hindi babaksak ang gulay. Kung babagsak ang gulay, kawawa ang farmer. Tulungan natin ang mga farmer para kumita sila. Magbenta na tayo ng gulay. Kikita pa, no? Halika, magmerienda muna tayo. Bumili ako ng tinapay para may makain at merienda kami ni Sister Erlinda bago ako mag-therapy. Magtrabaho ulit. Nakatulog ako, no? Habang tulog ko, 2 oras. Nakapahinga ang aking utak. Kape tayo. Ikaw, Nay, kape. Pagkatapos namin magmerienda, umakyat kami sa taas at tingnan ng kanyang mga tanim na mga pechay at manguha din ng mangga. Niya, no? Nakakatuwa ang mga tanim ni Sister Linda kasi ang dami-dami mga pechay at ang lalaki pa ng mga dahon nito. Nasa 3rd floor ang kanyang mga taniman ng pechay at ito, dito lang sila nakalagay. Kaya gustong-gusto ko itong gawin sa aming bahay para makapagtanim din ako ng pechay at meron din kami ma-harvest. Ito yung mangga na kinukuhanan namin pag pumupunta ako ng La Union. Ang ganda-ganda, no? Ang dami-daming bunga. Pangalawang harvest ko na ito sa pangalawang punta ko sa kanilang bahay. Sige. Hila! Ayun! Kailangan tulungan hilahin. Ito ang masarap na banding makuha moment namin ng namin, mangga. Sister Linda. Kapag nangunguha kami ng mangga dahil ang dami-dami niyang manguha para lang ipadala ito diba? sa akin lahat. May mangga na tayo. Yan! Nakagat ako ng langgam. May langgam. Ang sarap ng mangga. Ano ba yan? Indian mango? Indian mango. Ang sarap-sarap nitong Indian mango na ito. Maliliit na nga lang sila. Pero ang sarap-sarap kainin at matamis pa ang mga tayo na lang manguha ng pati ang tanim nila. Nag-preserve na rin ako para maitanim ito sa amin. Dahil gusto ko itong manggang to. Indian mango. Iba siyang Indian mango sa kinakain ng mga nabibili sa bangketa. Ito puro talaga parang Filipino Indian mango. Kasi hindi siya malaki. Nako, tama na yan, Nay. Mayroon pa Masyado nang mabigat kong bit-bitin. Kakain pa. Kakain. Sige po. Kunin mo ko yung mangga na yung ganda sa kabila. Masarap yan, may alam mo yung bagoong? Opo, mayroon. Bagong, alamang, tas ulam. Yun! Ang lakas-lakas pa ni nanay, ang sipag-sipag niyang manguha ng mga harvest sa mga puno. Kaya ito tuwan-tuwa ako pagka nakakasama ko siya at nakakabanding kapag ako'y nagmi-mission therapy dito sa La Union at sa kanila ako ang pupunta. Ang sipag manguha ng harvest si nanay! Dati, ang tayo ni nanay hindi maganda, medyo baluktot ang likod at saka hindi maganda ang pakiramdam niya palagi, nahihilo. Pero ngayon parang akala mo bata, dalaga talaga ang kanyang pagkilos. Binibigyan tayo ng harvest! Kasi
sabi kasi ng may-ari, ang dami nila hanggang doon, nahulog lahat. Talaga? Hindi nila kinukuha. Noon nang malakas pa yung matanda, yung nanay nila. Oh. Nagpapaharvest yan. Kasi nagiging pa pupunta sa Bagyo. Ngayon? Matanda na yung may-ari. Wala na. Wala. Kayo nilang kapitbahay mang harvest. Oo nga po, sabi yung si Raymond na anak niya. Oh. Kuha ninyo kung ano kung ang gusto niyo, kuha ka. Kasi kayo nahuhulog lang lahat yan sa ano. Oh, sa baba. Ang bait-bait ng may-ari ng puno ng manggang ito dahil pinapakuha lang kami ng bunga. Kaya ito, enjoy lang pagkuha pag may time at pag merong mga bunga pa ang mangga. Kaya thank you po sa may-ari ng mangga at ako po ay nakakapagbitbit ng inyong mangga dito galing sa inyong puno. Ito ang gusto kong moment. Manguha ng mangga ng kapitbahay. Oh, di ba? Ayan, ang sarap na mangga. Bunga ng mga ilang puno na yan, nalalaglag lang sa baba. Maabos na yan. Dami pa, oh, puno na. Nahuhulog-hulog lang. Nangunguha kami ng mangga. Nawalisan ko na. Nangunguha kami ng mangga sa kapitbahay. Sigulay ko? Hindi, ako rin. Oh, sige. Ako tagahila. Yun. Ayun ang mangga. Sige, hilahin lang. Tulong po sa paghihila ng kawayan para makuha namin yung mangga dahil medyo mabigat-bigat din hilahin to. Pero ang gaan-gaan ng kawayan nila dahil matagal na nila itong ginagamit sa pangunguha ng mangga. Kain tayong mangga. Mangga ng kapitbahay. O, diba? Ayan. Mangga kayo dyan. O, diba? Mangga yung kalsada. Pati yung sa tabi niya. Ang bango nito, ano? Basta bago. Mangga kayo dyan. O. Mangga po kayo. Ang dami-dami naming na-harvest si Sister Linda, kaya ito, nag-selfie moment ako at saka nag-selfie moment din kami para meron kaming bonding moment sa araw na iyon. Ito guys, ang sarap-sarap ng mangga, ang dami-dami, ipapabaon lang niya sa akin ito para may uuwi sa Laguna. It's time to eat na, pero bago kami kumain, nagdasal muna Sister para sa aming pagkain at sa lahat ng aming natatanggap para sa pagpapasalamat sa Panginoon. Ang sarap ng food, ang sarap ng nilagang niluto ni Sister Linda. Kaya ito, kain moment muna kami at selfie moment. Nag-steam din siya dahil kailangan din nila mag-steam. Kasabay din ng kanyang anak na aantayin namin pagkatapos ng steam niya. Therapy naman din ang gagawin ko sa kanya. Masarap sa likod. Maganda sa likod yan eh. Pinapawisan na ako. Oh, yan ang kailangan nyo. Pagpawisan kayo. Yung pagpawisan kayo ng ano, yung ganyan. Kasi pag pinagpawisan tayo, papasok yung init, magpapanibago naman tayong ano sa loob. Para yung iba nga bumabata yan pag nag-i-steam. Bumabata yung balat, bumabata yung ano, pati yung buto, mga malulutong, lumalambot, nagpe-flexi. Yan po. Yung mga plema, yung mga ano sa lungs, lumalambot. Pati yung mga problemang barabarado sa mga organ, nalalabas na maalwan. Pagkatapos mag-therapy, Sister Linda ay kasunod ng kanyang anak na lalaki. Kaya ito, same din yung ginamit nilang cloth para ma-steam silang dalawa. Dahil sila na yung last kong ite-therapy sa araw na iyon. At ako uuwi na pagkatapos ko mag-therapy sa kanila, papunta ng Laguna. Nakahabol din magpa-therapy ang kanyang bunsong anak. Pagtapos ko mag-therapy, hinatid ako ni Kuya. Kaya ito, nakasakay ako sa tricycle niya at nandito na ako ngayon sa bus, papauwi ng Laguna. Thank you po sa inyong pag-support sa aking mission therapy. God bless you. Thank you for watching.